Mag-kiss na tayo. Sige na, kiss na. Higa na, Bella. Matulog ka na, ha? Para maging matangkad ka. Mami, gusto ko rin po sana mag-kiss si Daddy. Sorry, anak. Nasa trabaho pa kasi ngayon si Daddy, eh. Pero mamaya, kapag nakauwi na siya, pupuntahin dito sa kwarto mo para halikan ka kahit na natutulog ka na. Talaga? Oo naman. Good night, Bella. Sweet dreams. Okay. Mami, I love you. I love you din. Mahal na mahal kita. Oh, baby, I love you so much. Hindi mo ba alam na miss na kita? Hindi tunay na anak ni Andrea ang batang yan. 6 na taon na siya. Tama ba yun? Totoo kaya yun? Anong ginawa mo ngayon? Wala lang. Nandito lang ako. Aldwin, umamin ka. Wag na lang. Kalimutan mo na. Ano ba kasi talaga yung sasabihin mo? Gusto ko lang sabihin na na-miss kita dito. Hirap ka sabihin na na-miss mo ako? Nag-ampon ng bata si Andrea. 6 na taon na siya. Honey, yung boxer shorts na binigay ko, inuwi mo ba? Siyempre naman. Dapat itinago ko yun sa bahay. Paano pag nakita yun ni Andrea? Anong iniisip mo? Ha? Wala naman. May naalala na ako. Alam mo ba, nabasag ng anak mo yung picture frame ko. Ay, nakakainis. Ano? Nagpunta si Bella at Andrea dito? Kanina. Bakit naman binigay mo yung address mo? Bakit ka nagagalit? Baka mawalan ako ng lugar ng pagpapahingahan. Pahingahan lang ba ang tingin mo dito sa bahay ko? Baka nakalimutan mo, Aldwin. Sarili ko tong bahay, kaya wala kang pakialam kung sino ang mga gusto kong papasukin dito. Kaya ba pinapunta mo si Andrea? Kung takot ka sa asawa mo, di bumalik ka na sa kanya. Wala naman akong kailangan itago, di ba? Ano mo ba ako? Kabit ba ang tingin mo sa akin? Kaya kitang kalimutan agad kapag nagsawa na ako sa'yo. Bakit mo sinasabi yan? Hanggang kailan mo ba talaga ako planong pahirapan? Di ba? Di ba? Sabi mo mahal mo rin ako? Aldwin, susuklian ko lang ang pagmamahal na pinapakita mo. At kung kabit lang ang tingin mo sa akin, ayoko na. Hahanap na lang ako ng ibang lalaking pakakasalan ko. Marivic! Paano kung bigyan kita ng sarili mong bahay tapos idikta ko rin sa'yo kung sinong papapasukin mo ron? Hindi ka ba magagalit? Nakakainis yun, di ba? Marivic, sabi ko sa'yo bigyan mo pa ako ng panahon. Hintayin mo lang ako. Dahil lang pinapunta ko dito sa bahay ko si Andrea, galit na galit ka na sa akin? Paano ako magtitiwala sa'yo? Huwag mo naman akong pahirapan, Marivic. Huwag mo na gawing komplikado. Kapag nagtagumpay ako sa ilo-launch nating Star Fashion Line, babagsak ang matandang yon. Mapapasa akin ng San Apparel. Ay, hindi. Mapapasa atin. Kasama ka sa tagumpay ko. Pero wag mo naman ako madaliin. Ha? Umamin ka. May nililihim ka ba? Niloloko mo ba ako? Bakit mo nasabi yan? Yung anak niyo. Bakit 6 na taon na siya? Ano? Kung ayaw mo akong lokohin, umamin ka na. Kung talagang anak yun ni Andrea, dapat 5 taon pa lang siya ngayon, hindi ba? Marivic. Bakit kasing edad na siya ng anak ko? Ano ba? Mali ang iniisip mo. Huwag mo nga sabihin yan. Sana nga, Aldwin. Mali lang ako ng hinala.
Ngayon ko lang yata nakita to ah. Hello, honey? Hinihintay mo ang tawag ni Aldwin? Para pa rin kayong nasa honeymoon stage, ha? Mami? Sa tono ng pananalita mo, mukhang magaling ka na. Opo. O nga pala, ilagay mo si Ref yung kimching bigay ko. Baka mapanis agad yung kapag pinabayaan mo lang nasa mesa yon. Po? Anong kimchi yun? Hindi pa inuwi ni Aldwin yung kimchi sa inyo? Alam ko na, yung kimchi. Makakalimutin ka ba? Nakalimutan mo na kaagad na pinadalhan kita? Pasensya na ho, nakalimutan ko lang. Sige po, ilalagay ko mamaya sa ref. Mami, nandito na yata sila. Babay na. Ay, naku, takot pa rin yata sa biyenan yung anak mo. Ang hirap naman ng buhay niya dun sa bahay nila. Ano, may sakit pa rin ba si Andrea? Sa palagay ko magaling na ang anak mo. Nakakapagtaka talaga yung asawa mo. Napakahusay naman yan lumusot sa mga problema. Hanggang ngayon ba naman, hindi mo pa rin siya mapaamin? Ang sabihin nyo, napakahusay talaga niya magsinungaling. Ang kapal pa ng mukha niya, kahit huling-huli ko na siya, ayaw pa rin umamin sa akin. Ayaw pa niyang umamin sa'yo? Kahit buking na siya? Ang kapal, no? Napakahusay magtago. Ang tigas talaga ng mukha sa pagsisinungaling. Nakakainis, diba? Kaya lang, Kimberly, hindi ba tayo ang magmumukhang sira kung hindi totoo mga hinala mo sa asawa mo, ha? Ma, maniwala na kayo sa akin. Bilang babae, malakas talaga ang kutob ko. Lagi na siya nag-aayos ngayon. Tapos pati sa mga lotion, naging maarte na siya. Gusto ba naman papalitan sa akin? Hindi mo pa ba kilala ang ugali nila? Alam kong walang masamang intensyon ng mga magulang ko. Huwag mo naman sanang masamain ang ginawa nila. Kung ganun, bakit nila ako pinagdadala ng ganun? Bakit? Ganun lang ba kababa ang tingin nila sa akin? As sabihin mo, talagang gusto nila akong maliitin. Dahil ba mahirap lang kami? Honey, mali na tong ginagawa niyo. Ako pa mali, ha? Hindi ba't mas maraming kamali ang nagawa sa pamilya namin ng mga magulang mo, ha? Kung hindi masama ang ugali niyo, hindi magagalit ng ganun sa inyo ang anak ko. Ang sabihin mo, sumusobra na ang pamilya mo sa panlalait sa pagkatao niya, kaya napuno na yung anak ko. Ay, Diyos ko! Niloko niyo ako sa loob ng mahabang panahon! Hindi totoo yan. Hindi kita niloko. Yung batang inampun dati ni Andrea. Anak ko yun, hindi ba? Marivic,